Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. Ating pakinggan ang naging testimony ni Edward Masayon sa nagdaang Senate hearing patungkol sa private army or more like Angels of Death ni Quiboloy. Dito sinalaysay niya kung paano ang kanilang naging training at operasyon sa grupo na ito. Pakinggan natin siya. So ngayon, pakinggan naman po natin si Edward Ablaza Masayon. Sir Edward, maaari mo bang ipaalala sa amin, di ba kayo yung bahagi ng 2nd Signal Battalion ni Quiboloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung 2nd Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ni Quiboloy po, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang. Sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung paaro dito sa Kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG. At saka po, yung sa RSCOM po na yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCG? RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Opo. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng Nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. nag-train. Opo, yung under po ng 1105th Opo. Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung second Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media Pero company yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. Sir Ito po Edward. yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ang po is Philippine Army Affiliated Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Opo, Battalion, Signal Battalion. yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, bali kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, para magpakita ng loyalty kay Quiboloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya nila pag lumabas, pag marami silang alam. Tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na
siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng Okay. security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, ganyan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita. O, Opo. atiging kayo naman sa security, department. Okay. Ganun po yung namin set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya pa, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako since 1999. I started yung nagsosilisit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na, yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ate Gingging, yung naranasan yung fasting, nauso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mesol, separate. Nasa taas yung sila, yung mesol nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na ma-survive yung physical nila, yung inom ka talaga pag pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kaming kausapin, bawal kaming magingay. Yung na isang beses nga, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, 1 oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling kina atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yan po si Simon Nakausap ko si Simon. Tagnipes. Aha. Opo. Way back, hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jaruk kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jaruk, Siya ang pumatay siya kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk, Okay. nagkasama ko siya sa QGC compound doon sa Katitipan na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya. Yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaruk. Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, talaga siya, sabi pa kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga niya yung yung mga kaibigan niya, yung parinting niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan magdadala na siya ng Bible, gano'n na po yung niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. Okay, narinig natin ang mga pangalan ni Simon Tagnipes at Datu Jarog. Now let's listen to Ms. Arlene Stone's earlier testimony about this para mas maintindihan natin. Itong worker ito, sa mga worker na kasama na tumira doon sa sa Dato, sa native
na leader ng mga native na may-ari ng lupa ni Pacquiao, yung upper six na tinatawag nila. Niland grab ni Pacquiao. Binayaran lang ng 5 piso isang hektarya. Ayaw pumayag ng dato. Pinatay buong pamilya. At ito po ang kasama. Nakonsensya po ito kasi wala naman daw sa yun, sa plano na ganun ang gagawin. Nagsalita, nag-live sa Facebook. Pinadalhan po siya ng angel of death ni Pacquiao. Kaya yan po ang result. Ito yung dato na sinasabi ko. Si Dato Diarog. If you guys know about that news. So ito po yun. At yung worker na naging casualty dahil hindi niya na matiis, hindi niya na matake yung ginagawa ng kingdom. So, sooner or later, nagkakaroon tayo ng isip, we wake up in our dream, in our nightmare. This being in Pacquiao's kingdom is like nightmare to many of us. Sa karamihan sa amin. Hindi dreams, nightmare. But luckily, many of us also woke up from that nightmare. Pero yung iba, na mga kasamahan namin, na until now, they're still going through the nightmare and they take that as their norm life and activities. Anong masasabi niyo dito, mga kabayan? Napagtagpi-tagpi niyo ba ang mga pangyayari? Now, I have linked another video in the description below na related din sa revelation na ito. Sa video na yon ay maririnig na pinag-uusapan ni Digong at Kibuloy ang tungkol sa lupa kung saan ngayon nakatayo ang Glory Mountain sa Davao. Pinag-uusapan nila kung paano naging sa kanila ang lupa na ito. Panoorin nyo ang video na yan, mga kabayan, so you can better connect the puzzle pieces to and finally come up with a conclusion kung sino-sino ang mga may kinalaman sa nangyari kay Dato Diarog. At si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung doon kasi kami, ordinary worker, dati yun, naranasan ko po nung kasakit ako ng pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasay, 100 piso, tapos pa-check up sa SBMC, sa public hospital, SBMC. Southern Philippines Medical Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung serbisyo doon, pero sa ngalan na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? yung buong pinag-anuhan namin, yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung AOH na sinasabi, nakakontribute na ng pera, tapos nagkasakit ka, ipa-check up ka sa SPMC, tapos niyan, ka pa sa lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, pinatawag yung Madam Chair, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mas mapapahiya daw si pastor. Kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, yung malaman nila, uy, Kibuloy mayaman yan. Ba't kayo nanghihingi ng yun na nga. sa ayuda? Ganun po yung Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas yung medical care na medical care nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun, yung sila General Maranta, nakapasok sila doon, yung tulugan namin ng mga babae doon, parang dito, malaking ganito, tapos parang mga sardinas dyan, tabi-tabi, lahat, walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung yung binibigay sa amin supply, sabon, ayan. Ayun po, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan weekly or 200, depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukuta sa inyo buwan-buwan. So, pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may bare tapos may pako. Ito very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, Opo. po tayo ni attorney, yung
ano Sa kami yung office about ko. sa ano yung coming na hearing. Opo. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Tiginging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag anuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, maano ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Yung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya, nung time na yun, uso yung pinalabas na glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enting Canada po, Presente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ano ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yun. Kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung kaganon ako, nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung faith mo, yung, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya, yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, may sinabi si Inting, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni Pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, naiba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na, paglabas mo. Ganon. Riding in tandem. Yun po ang sabi niya sa akin. Baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos bukod sa silang bayon riding in daw, tandem? yung silang bayon po, yung military po na ano namin, yung naka-DS po kay Buloy, sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido, Lambayon. parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino Opo. Lambayon. So nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kami ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na medyo na, kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nagharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad. Lumad po. Aha. Pumunta, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Yung si LG Lindaan, yung sa GMA News, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na, pumunta din sa amin, interview. Ako yung kaharap. Yun po yung mga, kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico. Oo, ginamit niya doon sa, Julo. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo sina Simon Tagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or Opo, kasali na yun, sa Julo, buong ng tamayo. Jolong. Julo, Sitio Julo. Sitio Jolo. Opo. Okay. So yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na ba? Ngayon? Pero parang ano lang ba, yung pag ka dyan, piniksian lang, na mayroong riding in tandem. Kaya natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff. Kasi, konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung number, siya nirason ko na lang na, naiwan yung ko, sa ibang nandoon sa isang cellphone ko yung mga contact kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nanangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, uy, parang Iba. Iba na to Mayroon namang inutusan ng si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, naalala ko po doon sa yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo.
And then binanggit nyo ngayon si Raymond Fasciol na binanggit mo rin dati sa Opo, video opo. interview nyo. Marami ba to? Yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention. Baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po, yung isang pastor na ano pa po, yung si Disera, yung apelido Disera, worker din po yun dati. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na, ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang makasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yun, bakit puro baril? So, panay baril ang, Oo, pagbaril panay- ang ikinamatay. Palay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-imbestiga kayo doon sa mayroong pool guy, mga ganun po. Okay. So, may mga fall guys pa. Na nahuli. Tapos hindi naman pala yung yung totoo kumbaga hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa sa mga suspect, yung ganun po na sinikreto ng police station. Alright. Dagan salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Ngayon naman, panoorin natin ang naging pag-aaral ng CIDG so far tungkol sa Angels of Death, which they have presented in the Senate hearing yesterday. I'll give you the opportunity, ma'am, if you will allow us, I'll give the opportunity to Colonel Jean Licod, the Regional Field Unit Chief of CIDG Region 11 based in Davao City. Right. Salamat, General. Colonel Likud, you have the floor po to present the Yes. highlights nitong slide. To the chairman, Madam Risa Ontiveros, ma'am, good afternoon. The other members of the Senate and, of course, the distinguished visitors. Good afternoon to everybody. The presentation that I will be making this afternoon is just to support whether or not there is an existence of angels of death. So, if you don't mind, if we could just go back just a little bit to the background, ma'am, so that I can read. Please proceed, Colonel. Just to read a little bit with the background of the so-called angels of death. Pastor Apollo Coviloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term angels of death to threaten the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOGC. Thus, the angels of death was established in 1990. Apollo Quiboloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOGC locations nationwide. Members reportedly possess firearms and are supervised by Crescente Chavez Canada, or also known as Enteng and Ingrid Canada. So you might be smiling right now, but later I will prove it to you in the succeeding slides. These angels of death reportedly operate as a secretive, loyal group within the KOGC ministry, capable of imposing both physical and psychological harm on those who do not comply with Quiboloy's wishes. The very name, angels of death, suggests a level of intimidation and power that goes beyond mere spiritual guidance. The allegations paint a picture of an organization that functions as a private army, a weaponized wing of Quiboloy's church used to coerce and control members, particularly vulnerable young women whom Quiboloy has allegedly abused. On the part of the investigation, as the primary investigation office of Philippine National Police and in behalf of my director of the Criminal Investigation and Detection Group, we have set some objectives pertaining to the very existence, whether or not the angels of death does exist or not. So, we established some objectives to prove whether or not angels of death exist. Second, reinvestigate dismissed cases involving deaths by members of angels of death. Third, identify the crimes perpetrated by the alleged angels of death and its surrounding circumstances. Fourth, identify the degree of participation of members and provide evidence for filing of appropriate charges in court. Definitely, we have to find evidence so that we can file a complaint before the court. As to the efforts that is being undertaken by the CIDG in particular and the PNP in general, we are continuously identifying the alleged members of Angels of Death, profiling of the alleged members, interview of victims' family, relatives, and witnesses relative to the crimes perpetrated by the alleged Angels of Death, thorough and discreet validation on the involvement of the alleged Angels of Death relative to the death of former KOGC members, coordination with other intelligence units
the local police, the AFP, counterparts, and other agencies for case build-up and possible operations if evidence warrants. And next is continuous monitoring and gathering of information and submission of development report as obtained. Now, ma'am, I would like to bring your attention to the diagram being shown in this slide. We would like to show you how is the flow of instruction being undertaken. Of course, as we all know, that the KOGC is a structured organization, but this one, it is not a structured organization. Kaya yung angels of death, ma'am, is just the term that is being used, but it is not an organization. It is how, in this diagram, how the instruction is being relayed or being followed by the members. Well, of course, on the right corner, as you can see, is Pastor Apollo Kibuloy. Based on that diagram, Madam Chairman, there are 4 na kanyang pinagkakatiwalaan ng kanyang mga instruction. Si Mr. B, of course, Mr. Crescente Canada, si Ingrid Canada, at saka si Pastor Acobo, based on the diagram. Yan, ma'am, yung 4 na mga pinagkakatiwalaan niya as of now, base doon sa mga nakukuha nating mga interviews and affidavits na nakuha natin. So, yan ang lumalabas sa sa ating structure. Now, ma'am, in relation to the punishments being undertaken on some deaths also, but we are not saying that they are the perpetrators. That's why, on the words of our director, we are on case build-up. We have to gather evidence so that we can prove the objectives that we wanted, to prove the whatever crimes that was committed. Those are the circumstances. To explain further, ma'am, the diagram. If you see on the diagram, ma'am, most of the instructions is coming from Ingrid Canada. However, if you look into the diagram, dotted lines po siya, ma'am. So meaning, she gives the instruction, however, they needs confirmation from Crescente Canada. That is why there is a solid line coming from Crescente Canada. So hindi pwedeng si Ingrid lamang po yung magbibigay ng instruction at siya lang din po yung susundin. So, manggagaling, i-confirm din po nung mga 1 to 12 na yan and more kay Crescente Canada. Yan po yung usually nangyayari. As what we are saying, ma'am, these are all taken, extracted from the accounts of our witnesses and taken from their affidavits. Hindi ito invento. All others, ma'am, yung mga nandyan, ma'am, yung mga nakapula po dyan, ma'am, if you look into that. So, yan, ma'am, yung mga ongoing investigation po natin, yung mga tinakpan po natin na ABC, yan ay mga witnesses po natin, ma'am, and with indulgence of the committee, Madam Chairman, since this is an ongoing investigation and we're looking into some evidence before we can file a case before the court of law, yan po lang muna yung maipapakita natin sa ngayon, ma'am. Maraming salamat para doon, Colonel Liquid. Thank you, ma'am. Checkmate na talaga nito si Kibuloy. Wala na siyang kawala lalo na ngayon na madami na sa mga members ng Angels of Death ang bumaligtad na. Kasi kung makikita nyo sa diagram nila, yung mga nakamark ng numbers and letters ay yun yung mga nagbigay ng idea sa mga police on how the Angels of Death operates and who are their commanders. Kung meron pang susunod na Senate hearing after this, ay for sure haharap yang mga yan. On the other hand, kung ako dun sa mga co-accused ni Kibuloy na mga administrators niya, ay aamin na ako at susuko at tatanggapin ko kung anumang parusa ang dapat ibigay sa akin, di ba? Habang maaga pa, sana umamin na sila kasi based sa mga new discoveries ng ating mga kapulisan, ay mukhang lalo lang silang madadamay sa mas madami pang krimen ni Kibuloy at lalo lang bibigat ang mga magiging parusa nila. Sana matauhan na sila kasi it's very evident and obvious na ang pinagsisilbihan nila ay hindi tunay na Diyos. Anyways, mga kabayan, thank you for watching. Please comment down your opinion on this, and I will see you on our next video.